Eh? Eh? Alam niyo ba, sa, sa birthday ko, patatawanin ko kayo. Eh, kayo nang babahala kung di kayo matawa. Kasi, pampatalino yung ano eh, joke ko eh. Pag natawa kayo, matalino kayo. Hindi ba? Gusto ko, sa birthday ko, kayo patawanin ko. Kayo ang pasayain ko. Di ba? Baliktad, ano? Baliktad si babaeng, ano, kahapi. Siya may birthday, gusto siya magpasaya, siya magpatawa, siya magpaligaya. Ganun talaga pag happy ang tao, di ba? Kaya abangan nyo. Hindi kayo bahala kung di kayo matawa. Kaya gusto ko, ang comment nyo o ang reaction nyo, lagi nakanganga. Ganyan, nakanganga. Ganyan, nakanganga. Mas gusto ko pa yung nakanganga kayo kaysa yung heart ba? Pag ako'y abangan nyo, magpapatawa ako. Pasensya na kayo sa joke ko. Pero yung joke ko na yun, makatotohanan. Oo, talaga, makatotohanan yun. Totoo, nangyayari. Real life, real talk, real life. Ano ba yun? Bahala na kayo, umintindi. Sa birthday ko, hindi, alam nyo ba, hindi ako pala hingi na sa birthday, ng regalo, ng pag-birthday ko. Hindi ako, parang nahihiya, o wala akong anong interest na mag-expect ng regalo. Pero, masaya rin ako kung may makaalala. Pero hindi ko, hindi ako hangad ng ganun, o nag-expect, o interesado sa ganun. Alam nyo ba, kung sinong gusto kong may gusto rin ako eh. Alam nyo ba kung saan ako nangingi? Dapat alam nyo na yon. Hindi nyo pa ba ako kilala? Meron akong isang hinihingan ng regalo pag birthday ko. Isang lang yun. Talagang yun lang inaasahan ko na gusto kong hingan ng regalo. O kaya nag-i-expect ako ng regalo galing sa kanya. At saka doon ako humingi talaga. Alam nyo ba kung kanino? Sino ba may may gusto ng yung mga material na bagay, yung mayaman, yung yung pera, di ba? Yung karangyan, lahat yan. Wala ako nun. Ang gusto ko lang, hingan talaga ang may-ari ng mundo. May-ari ng kaharian, hari ng ng langit at lupa. Doon ako humingi kay Lord Jesus Christ. Alam niya yun. Di ba? Pero ngayon, talagang hihingi na ako. Kasi gusto ko rin na mapansin niya ako talaga. At saka regaluhan din niya ako. Regaluhan ako ni Sir Meta ng dashboard at saka professional mode. Oo. Kasi ang hinihingi niya sa akin yung yung blue badge. Ay, blue badge ba yan? Oo. Eh, magbabayad ka naman no monthly. Oh, ayoko man naman ng hingin. Ayoko namang na gagastos pa ako ng ganon. Gastos din yung buwan-buwan. Ba't ako magbabayad ng ganon? Diba? Kuripot ba? Hindi! Ayoko ng kuripot. Hindi, inaano ko lang din na wag naman ako paggagastos ng ganon. Hindi nga ako gumagastos sarili ko ng kung ano-ano yung hindi, gusto ko lang kasi marigaluhan din ako ni Sir Meta kasi pagka meron ka nung kasi pinapakalat niya yung mga upload mo, yung mga content mo, yung mga kipinos mo o sa Facebook o Reels. Gusto ko rin kasi na maikalat sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang tao, sa mundo. Kasi sinisingit ko talaga yung kabutihan ni Lord sa aking mga nire-reels o mga kwento. Di ba? Sinisingit-singit ko yung tungkol kay Lord. Tulad yan.
Sa kanya ako humingi una, hindi sa tao. Pag birthday ko, na regalo, di ba? Maganda yon, palaasa tayo sa Diyos. Maganda naman pakinggan yung palaasa sa Diyos kaysa palaasa sa tao. Dahil alam nyo ba, galit si Lord sa palaasa sa tao, sa nagtitiwala sa tao. Nasa ano yon, nasa Bible. Sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Kaya kayo, huwag kayo palataasa sa tao. Tulad ko, sa Diyos lang talaga ako umaasa. At kay si Meta, hindi ko naman inaasahan yun. Gusto ko lang talaga na ano rin niya ako para ano ba tawag na? Monetize din niya ako para kung saan ba makarating yung yung aking upload, mga post, nire-reels. Dahil may matututunan naman talaga ang mga tao sa akin. Lalo na matatak sa isip nila na matuwa sa akin. Ay nako, masaya na ako noon. At saka simple ngayon, gusto ni Lord yung pinapalaganap ang kanyang salita. Yung mga kalooban niya, yan, gustong-gusto ni Lord. Hindi hindi naghahangad na na marami akong viewers. Gusto ko rin matutunan nila, may matutunan din sila na sa mga motivation ko. Kaya lang, ano ba yun, wala sa isip ko. Kaya lang, gusto ko rin talaga na si Sir Meta kasi puro invite sa akin eh. Puro pero hindi pa naman ako monetize. Mati nga sa star, hindi ba? Gusto ko magkaroon ng star date. Para mapadalang ko ng star yung mga lingkod din ng Diyos, di ba? Yung mga ano ba, sa gawain ng Diyos, di ba? Gusto ni Lord yung mapi-please natin sa Kanya, hindi lang tayo sa tao nagbibigay ng pati sa Diyos natin, number 1 na siya ang napi-please sa ating mga ginagawa. Dahil siya naman talaga ang dapat na makitaan natin ng paggalaw, pagkilo sa araw-araw natin buhay. Kasi kapag malapit ka sa Diyos, yun, tip ko yun. Pag malapit ka sa Diyos, malapit din sa iyo ang blessing. Di ba? Malapit din sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Hawak niya eh. Di ba? Kahit si Sir Meta, hawak niya yan. Yung mga tools na yan eh. Kung ayaw niya i-allow dyan, anong mangyayari sa atin? Di wala. Tapos ang libangan kasi ang pinag-aakaabala natin, instrumento lang talaga ng Diyos yan, mga yan. Kaya doon tayo umasa. Kaya nga nagre-release ako, nagpupos ako ng gusto ko magganyan, magsalita. Hirap ako magsalita nakakalimutan ko yung mga dapat kong sabihin at least inaano ko pa rin para sa ganun may pakinabang man lang ako dito sa mundo. Na nagpapatagdag ako na sa mga pag-share o pagbabahagi ng mga kabutihan ng Diyos, sa kanyang salita, di ba? Nandiyan naman talaga ang Diyos makikilala nyo ang Diyos sa pamagitan ng pagkilala nyo rin sa Kanya, kung paano nyo siya kinilala, at kung ano ang pananampalataya mo, nangyayari yun. Kaya kung mananampalataya ka sa maliit na bagay din ang iyong pananampalataya. At yung maliit na bagay na yun, madalas hindi pa makaka-please kay Lord yun. Talagang gusto niya kasi lakihan natin pananampalataya sa ganun, para sa ganun, sa Kanya, para sa ganun. Meron siyang magandang gagawin. Miracle, di ba? Kung maliit lang yung pananampalataya, bibigay ka. Kaya, tulungan tayo ng Panginoon na makilala natin siya lubos. Lakihan niya yung pananampalataya natin sa Kanya. Paano tayo bibigyan ng malaking pananampalataya kung lagi nating iniiwan si Lord o kung wala tayo laging oras sa Kanya? Ang malapit si Lord, para maging malapit sa iyo si Lord,
lagi kang may time sa kanya, lagi mo siyang kinakausap, lagi mo meron ka, nabibigyan mo siya ng kaluguran, ganun. Magiging malapit sa'yo si Lord. Para tayo din, di ba? Pag hindi natin nakikita, naririnig, o nababasa, o di natin nababasa yung mga kaibigan natin, yung mga nakakalimutan natin sila, hindi ba? Nakakalimutan, nawawala sila sa isip natin. Yung mga nagla-like, ng mga nag-heart, lagi yan na naalala natin. Minsan, pinapanalangin pa nga natin sila. Pagpalain mo rin po sila, ang bait po nila, Lord. Ganun ba? Di ba? Kasi lagi natin na sila nakikita sa mga upload natin, sa reels natin, sa nagko-comment, nagla-like, nagpa-follow, di ba? Di ba? Lagi mo sila maalala at lagi ka rin na iniisip mo rin bang maganda rin sa kanila, di ba? Gusto mo rin sila mapasaya. Ganun talaga. Bigayan lang, ibig sabihin. Yung hindi karapat dapat bigyan, sabi nila, bigyan pa eh. Di, lalo pa kaya yung mga nakakaalala lagi sa atin. Lagi natin nakikita sa mga post natin, sa mga reels natin, sa mga upload natin. Mabuhay kayong lahat, mga kilala nyo ang mga sarili nyo. Bye-bye, God bless you all, mga ka-happy, madlang people. I love you all. Hey, ako si ka-happy, madlang people. Bye-bye.